So guys, kung bago lang, like, subscribe, comment, share, ilagay sa playlist. Okay, yan. O yun na talaga ngayon mga tao. Sa totoo lang ha. Continuation part. Pula-pula tayong damit ngayon, no? Parang Rubin eh. Parang Passion of Love eh. Yun talaga na hindi yan ang love kasi parang hindi lang puro saya yan. Hindi puro ano yan, kilig-kilig. Yo, kiligan sa bayarin, kilig sa puyatan, kilig sa gano'n, dami yan, daming trabaho. Yun ang mga tao ngayon, kung may talaga nanginginom talaga, pero mahirap talaga nanginginom at nagnigirilyo. Mahirap talaga yan. Mahirap samahan, mahirap maintenance sa gastusin, at bihira lang mababait na smoker at saka drunkard. Talagang mostly, minsan din, lalo na kung droga, addict na yung asawa mo sa shabu at saka cocaine. Talagang hindi na normal mag-isip yan. Talagang he's not a normal. It's not really good. Talagang mababagong isip ng tao eh. Yun talagang tante na may ideal ka talaga. Wag basta lalaki at babae lang. Mag-investigate ka talaga kung the way siya magsalita, the way siya mag-observe ka. Kasi di mo alam eh. Baka kausap mo may mga 3 babae sa likod yan. Ako wala akong ganun. Promise talaga, totoo. Wala akong kausap dito. Wala may iba busy na nga sa trabaho sa buhay eh. Talagang mahirap. Ay, tulong isipon natin. Sorry. Perfect. Talaga totoo. Mahirap mag-maintenance ng babae. Isa na encounter, mahirap na nga eh. Mahirap eh. Bilis ng panahon, bilis ng bayarin. Ganun na ako na-stress sa buhay eh. Tapos, mga adjustment pa sa bahay, mga tinirahan nating bahay noon, estudyante lang tayo noon. Yun talaga na, hindi mo maintindihan bakit. Ngayon, mayroon talaga akong tawag ito. Mandatory sa sarili ko talaga. Hindi talaga ako ganun na buhay, hindi talaga ganito. Kasi namimili talaga ako. Hindi talaga ganito na tao. Talagang choosy ako. Talagang masaya, di ba? Focus ka sa pamilya mo, focus ka na mag-improve ka sa sarili mo. Kasi ang anak at asawa mo umasa lang para sa iyo. Kailangan mo ready ka, hindi nagkakasakit, nag-iipon ng pera, nag-secure. Marami yan eh, parang COC yan, Clash of Clans eh. Parang empire yan eh, nagbi-build ka na bahay mo, may marunong ka mag-repair, nagpaplano sa buhay. Ayun talaga dapat gagawin. Pero dahil ngayon, naagaw yung oras natin sa social media, sa cellphone. Supposed to be na mag-uusap-usap kayo, magpaplano sa buhay. Wala na eh, nandun na sa scroll sa cellphone eh, 'di ba? Sa Facebook, sa Meta, 'di ba? Doon ka na scroll ka na lang sa magic screen. 'Di ba? Wala nang usap-usap eh. Ngayon lang talaga na, yun importante talaga na parang walang dudahan at walang sakitan. Talagang open talaga sa communication. 'Di ba? Communication din 'yan, pakikisama, respect, loyalty. Madami yang kasamang subject. Yun talaga na baka ayaw niya na gusto nito, baka mali ang decision mo, anong gusto niya. Talaga gusto lang nating standard, normal lang. Diba? Yung ibang babae kasi pupunta sa bar, kawakawakan doon, sa mga nila doon, diba? Mga pakulo ba, masaya doon. Pero ang problem, pagkatiwalaan ba ng mga tao na yun? Sa hirap at ginhawa, hindi ka ba iiwanan kung wala ng pera? May kunting problema, baka maghanap naman siya ng pogi, di ba? Kasi doon, mataas ang competition doon eh. Di ba? Nagpapakunwari ka at mataas yung competition. Pag-aagawan. At saka yung ganun na mga sitwasyon ba, mga senaryo. Na, depende sa taong kasama mo. Yun talaga masasabi ko. Talagang attitude ba yun? Matured ba yun? Baka biblical ba yun? Mabait pa talaga yun? Hi, hello, ganun, di ba? May base, mapogi ang itsura, maputi, para maibig mo ng puso mo. Baka libog lang siguro yun. Baka kapitalan niya yung itsura niya, di ba? Bananalita, para makatikim ng mga babae. May iba-iba kasing lalaking ganun eh. Parang
Parang laro lang nila sports lang Titikma, alam yung babae na yan, natikman ko na yan. Diba ayaw ko ng ganun, ayaw ko na madungisan yung pangalan ko na ganun ang ginagawa ko. Ayaw ko ng ganun. May mga backup na babae dito, 3 na naghihintay sa akin. Hindi ako ganun. Nahirapan na nga ako ng isa lang, mahirap talaga. Yung talaga na, ang iniisip ko, okay lang kahit isa, basta matino na babae. At doon sa Proverbs chapter 19, ito yung pusa. Apple. Wait, excuse. Sa Proverbs chapter 19 verse 14, wait, ang pusa alakad lang. Tapos iniiwan niya lang. May mga ganun. Tapos na Proverbs chapter 19 verse 14 na ang pera at kayamanan pinapasa mula sa magulang. Pero yung understanding wife at babait, galing kagad Yahweh yan. Yung umintindi talaga sa iyo. Diba? Yung talaga mga tao ngayon, marami talagang ganun. Naglalaro lang, tahimik lang, sikreto lang. Na ganun. Ayaw, wala tayong ganun. May konsensya tayo. Yun lang talaga, hindi tayo napupogi, ganito, wala tayong pera. Pera na lang kulang Kasi may takot tayong kagad Yahweh na gumawa ng masama ako mismo. Oo, wala akong ganun mga record na ganun na ganun. Ako nagsishare lang, ako nagtitel, nagsishare lang ng story, tumutulong lang kapwa tao. Yun lang naman trabaho ko. Hindi naman ako doon nag-relationship para doon titikman mo ng ganun, wala. Kasi sa totoo lang, nakakatakot ang panahon ngayon kasi marami nag-HIV, STD, gonorrhea. Nakakatakot. Kahit yung sa classmate at sa trabaho mo, kahit kapitbahay mo, kahit sa simbahan nga, nakakatakot na nga Kung ako talaga magagalawan, sigurista ako mag-check up mo na ako lang talaga at hindi ka yung tikim-tikim na kahit sino. Importante talaga na malinis talaga. Malinis din ako Oo, wala akong droga doon mga lahat-lahat dyan. At sigurado talagang napakaswerte kung makuha mo ako. Yun, di ba? At kung may nakakuha man, cherish natin yan. Alagaan natin. Excuse me. Ang cherish is yung mamahalin mo siya ba? Yung talagang i-respect mo. Huwag mong maliitin, huwag mong ibabang. Parang i-down mo, hindi na nun. Yung tawag na cherish. Cherish is to appreciate it, to enjoy the moment na kasama mo siya, yung panahon na yun, na kayo nakatuluyan, yun, pinakamasaya yun, dapat yung mag-asawa mo, yun ang pinakamasayang moment sa buhay mo. Kasama mong taong mahal mo, hindi siya naghahanap ng iba, ikaw lang talagang focus niya. Bihira na lang ang taong ganun talaga ngayon, na siya lang ang magpo-focus sa iyo. Pero ako, ginagawa ko yan, na ganun na lifestyle, kasi bihira lang tao makamintin ng ganun. May iba na hanggang bersikulo, dila lang, salita lang sila. Pero mahirap kasi gawin yung sinasabi mo. Yan ang pinakamahirap, na gawin mo yung panghako mo. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko, sa hirap at ginawa ng ating pag-ibig. Diba? Pangako sa'yo, diba? Parang gano'n na pangkanta na nangako ka. Yun naman ang kasalat, anak. Yun naman, nangako ka, magtrabaho ka doon para padalahan sila, then mag-usap-usap kayo. Yun lang tayo, nagtataka ako, bakit tumanap pa ng iba? Parang nag-uuso ngayon, naging trending ang mga kabitan ngayon. Tapos yung noon, nag-trending yung mag-jowaan, magkaasawa ng magkaanak ng maaga. Ngayon nag-uso naman yung kabitan at hiwalayan, maging single mother. Yung talagang naaawa ako ang saya-saya sa una, ang ganding grabing pangako, pagkatapos iniwan ka lang si Ere, bigla lang nawala. Hindi tayo ganun na tao. May ganun tao marami, super ganun. Alam mo na, smoker, drunkard, baka anormal yun mag-isip. Check mo yung mga kinakain niya. O siguro sa gene niya talaga. Pero kami ganun, may slight pero wala namang perfect family background O kahit sino may mga bad sa family nila Pero sa akin, puputulin ko yung ganun na problema. Puputulin natin yun. Ayaw ko nang nag-asawa ka nga,
namumblema ka na sa bayarin, hindi ka na makapokus sa negosyo mo, nababagsak ang negosyo mo kasi dapat mag-asawa ka, hindi mo dapat sinisisi ang anak. Hindi natin sinisisi yung asawa mo na bakit naghirap yung negosyo mo, na siguro nasasabi ko lang baka paaga ka nag-asawa. 'Di ba? May financial 'yan. 'Di ba? Sa ngayon, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, wag mong isisi sa akin, hindi ko dapat isisisi ang bata kung naghihirap ako. 'Di ba? Hindi natin isisisi 'yan kasi gusto mo 'yan, gusto mo rin 'yan. 'Di ba? Na magkabuo ng bata sa future times o sa ngayon, wag mo isisi sa bata. Kasi bata is gift yan, blessing yan. Siguro sa sobrang sipag mo, wala ka ng tulugan. Puyat ka na para makapera ka, para ibigay mo sa anak mo, i-provide mo. Pero sa aking mga kabataan ko, hindi din siya ganun kadali. Pero siguro kung may asawa at anak pa ako ngayon, kung mali pang decision, wala akong bracelet, wala na akong time mag-vlog, sa totoo lang kung may asawa pa ako noon, siguro nagkasakit na ako, baka namatayan ako sa sakit. Wala na akong time sa sarili ko na gusto ko gagawin yung gusto ko. Wala na akong panahon mag-aaral. May scam din ako. Parang scam na rin eh. Parang kung inosente yung kasama mo, walang alam, para ka rin na-scam sa pag-ibig. Kasi hindi siya marunong makontento. Itetest mo yan kung pasensyoso ba siya, umahanap pa siya ng ibang tao, kung ikaw ba talaga ang mahal niya. Diba? Mahirap siya basahin, mahirap alamin. It's hard to know. Kung talaga yung taong kasama mo na crush mo ay crush ka rin ba? Kung mahal ka ba niya talaga, at kung mahal na kayo, kaya niya mag-asawa kayo na siya lang talagang gusto mo. Baka humanap siya ng iba, baka mag-abroad siya sa ibang lugar, sa ibang bansa, baka makahanap siya ng iba doon. O diba? Yun naman ang nangyayari ngayon eh, mostly. Tapos yung asawa mo naiwan sa Pilipinas, may karelasyon din sa kapitbahay mo, inaagaw na sa kamag-anak mo doon, mga relatives doon. Maraming ganun nangyari. Totoo po guys. Ang daming ganun nangyari. Wala nang loyalty. Ang relationship ngayon, laro-laro na lang. Wala nang serious love ngayon. Bira na lang yung serious love na totoo ka rin. May iba kasing lalaki na palainom, palabisyo, pupunta doon sa bar, pupunta doon sa galaw. Hindi sila totoo sa ginagawa at sinasabi nila. Yung iba, pero hindi lahat, pero marami. Siguro sa 100%, may mga 70%. So, kunti lang matitinong tao makikita mo. Sa 30%, sasalain pa yan. Yun talaga, napakahirap mag-maintain na mo siya. Alamin mo ang tao. Kasi magaling sa una, magaling sa simula, tapos hindi tumatagal. Ayaw natin ng ganun. Yun talaga, sa 20s ko, akala ko ganun lang pala kadali. Kaya sa teenager ko, pag 20 na ako, ganito na magagawa ko. Kahit anong sipag ko, trabaho ko, ipon ko, ganun pa rin nangyayari eh. Pero hindi rin ako bibili ng libro kasi naghinayang ka ng gastos. Wala ka rin alam, mamamatay ka rin sa sakit, di ba? At yung pagkalibing mo, magmamatay ka, kulang din yung perang inipon mo. Yun talaga importante dito is kaalaman. Why na wala akong pera, sinandun lahat sa libro. Di ba? Sa mga bato dito, sa mga gemstone, ito yung mga sinusuot ko. Hindi ako naghinayang na gumastos kasi alam kong investment to, na hindi to nawawala at hindi siya nasisira na tawag ito, na wala lang tawag ito, napapasa para ng pagkain, kain lang, di ba? Pagkain sa CR lang yun. Sorry sa kumakain ha, baka may nanonood na kumakain. Pero dito sa gamit, alam ko kasi ang gamit, pag binili mo siya, hindi siya naluma, hindi siya masisira, di ba? Hindi siya yung inumin mo lang, ganon eh. Iniisip ko kasi future eh. Hindi ko alam na ganun pala siya kahirap. Kahit nagtatrabaho nga ako eh, wala nga akong naipon guys, totoo lang. Noon, sa 1 year ko na trabaho, sobrang 1 year. Wala nga akong naipon guys, tama lang sa bayarin guys, totoo. Kulang pa nga eh. Talagang masasabi ko, talagang patayan talagang kitaan sa Pilipinas, yung maganda talaga sa ibang bansa. At kahit sa Amerika nga, mahirap na nga doon nga eh. May maraming nga homeless doon eh. Pero, yung pera nila dito, kahit mahirap sila, kung pupunta sila dito, $2,000.
Talagang milyonaryo na yan dito. Pero yun lang talaga na kahit gaano pa karaming pera mo, parang hindi ka na-relax, parang hindi ka makontented. Kasi hanap ka kasi marami kang pangailangan. Tapos ganito. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you. Thank you po.